Magandang araw! Nandito muli si Mama Mary. Magluluto tayo ng masarap at masustansyang gulay. Samahan niyo ko! Ihanda na natin ang ating mga gulay. Ang unang-una nating ihanda ay ang ating ampalaya kasi kailangan natin itong ibabad sa asin para mawala yung pait. Hiwain natin ito ng pahalang ng maninipis. At pagkatapos ay budburan natin ito ng asin. Ito ay para mawala yung pait ng ating ampalaya. Ngayon ay itabi muna natin ang ating ampalaya. Hiwain na rin natin ang ating talong. Hiwain din ito ng pahalang, mga 1/4 inch ang kapal. Mahalaga na pare-parehas ang paghiwa natin ng ating mga gulay para magandang tignan. At pagkatapos ay ibabad natin ito sa tubig para hindi umitim. Ngayon ang ating kamote. Balatan ng kamote at ating hiwain ng ating kamote ng mga cubes. Ayan. Mga cubes, hindi masyadong malalaki at hindi rin masyadong maliliit. Ngayon ay ang ating mga bunga ng malunggay. Ganito ang tamang pagbalat ng ating bunga ng malunggay para makain po natin ito ng tama at makain natin ng maayos. Ganito po. Ayan, panoorin niyo lang po kung paano ko binalatan ang bunga ng malunggay. Natutunan ko po ito sa aking nanay. Mahirap po, pero mas masarap ang ating malunggay pag nabalatan po ito ng maayos. Ayan, ganyan lang po ang pagbalat ng ating mga malunggay. Alisin lahat ng balat. Ayan, eto na po. Maayos po na nabalatan ang ating mga malunggay. Ngayon naman ay hiwain natin ang ating panggisa, ang bawang, ang sibuyas, at ang ating mga kamatis. At hiwain na rin natin ang ating sahog na karne. O di po ba? Napakabilis lang ihanda ang ating mga kailangan para sa pagluto ng ating masarap ng ginisang gulay. Ayan, kumpleto na lahat ng ating mga ingredients. Lutuin na natin ang ating gulay. Una ay maglagay ng mantika at una muna natin igisa ang ating sibuyas. Ito ay igisa natin hanggat lumabas ang masarap na amoy ng ating sibuyas. Isunod natin ang ating bawang. Ayan, i-caramelize natin ang ating sibuyas. Isunod natin ang bawang. Haluin mabuti hanggat lumabas ang aroma ng masarap na bawang. Isunod natin ang ating karne. Igisa natin saglit hanggat lumabas ang fats ng ating karne. Ngayon, ilagay na natin ang ating kamatis. Ayan, napakaganda ng kulay ng ating kamatis. Igisa natin ito ng maayos at pagkatapos ay lagyan natin ng konting patis na pampalasa at ilagay na rin natin ang ating kamote. Alam niyo po ba na ang ating kamote ang magbibigay tamis sa ating masarap na gulay? Ayan, lagyan natin ng kalahating tasang tubig para mas maluto ang ating mga gulay. Pagkatapos ay takpan at pakuluin hanggat lumambot ang ating kamote. Amoy na ang ating masarap na gulay. Ngayon, malambot na ang ating mga kamote. Ilagay na natin ang mga natitira nating gulay. Unahin natin ang bunga ng malunggay. Ilagay natin lahat ang ating bunga ng malunggay. Isunod na rin natin ang ating mga ampalaya. Ayan, pakaberde ng ating ampalaya. Ngayon, ay haluin natin ito ng bahagya. At pagkatapos, ay ilagay na rin natin ang ating mga talong. Ayan, po ba?
napakaganda ng kulay ng ating gulay. Ayan, pagkalagay ng ating talong ay haluin muli natin ito ng bahagya. Sandali lang po ang ating paghalo at pagkatapos ay takpan natin at pakaluin ng 2 minuto. Tandaan, huwag overcook ang ating gulay. Ngayon, eto na. Luto na ang ating masarap na gulay. Napakasarap po, di po ba? Itsura pa lang, masarap na. Ayan, napakadali lang magluto ng ginisang gulay, di po ba? Ayan, magluto na ng masustansya at masarap na gulay para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po sa panunood. Until next time, God bless!